Guys, welcome back to my channel. Today pupunta tayo sa Quezon City dito sa Detail Lab Manila para kuhanin natin yung ating Ranger Raptor na ating ipina-premium wash. Ibig sabihin, ipinalinis natin. Then ipapalit natin itong ating Mazda 3 para i-ceramic coating. This Mazda 3 never pa talagang nahawakan ang paint nito. Hindi siya ceramic coated, alaga lang sa wax. Pero marami na siyang imperfections throughout the years. So, merong mga parts na lumalabo na yung pintura niya. Mind you, this car is already 5 years old. Siyempre, yung sasakyan, kapag ka tumatagal, yung pintura medyo nakakaroon ng mga scratches, may mga mancha. So, kailangan nating ipalinis. So, ipapadetail natin ito para bumalik yung dati niyang ganda. So, ang kinuha natin is yung premium package na ceramic coating ng Detail Lab Manila. So, kahit luma na yung sasakyan at gusto nyong i-restore, pwede nyong ipa-ceramic coating. Pero merong proseso. So, bear with me, medyo mahaba yung vlog na to, pero gusto kong ipakita sa inyo at i-share sa inyo kung papaano yung process. Para kung interested kayo, pwede nyong gayahin. So, balik, kinonta ko yung Detail Lab Manila at nagpa-schedule ako. So, ang sabi nila, it will take them 5 days to do the job. So, iiwanan natin itong ating Mazda 3 and then after 5 days, babalikan natin. So, safe namang iwanan doon kasi very secure naman yung kanyang lugar. Okay, nandito na tayo sa Detail Lab Manila. Ang address nga pala nila is dito sa 111 Scout Lusani Street, Diliman, Quezon City. So, malapit lang doon sa may Timog area. Okay, andito na tayo at kita na natin yung ating Ranger Raptor na ating ipina-premium wash. So, yan, kita nyo naman, malinis na yung ating Raptor. At kasama doon sa premium wash, yung engine wash. So, ganito yung itsura ng engine niya after ma-engine wash. Yan, malinis na. Dahil ginagamitan nila ng steam yung paglinis, so madaling matanggal yung mga dumi. Okay, kinuha na natin itong Ranger Raptor and then iniwan natin itong ating Mazda 3. Then after 5 days, babalikan natin. Now, after 5 days, babalik ngayon tayo dito sa Detail Lab Manila. Ngayon is umuulan, Saturday, yun ang usapan namin na kukuhanin ko yung Mazda 3. So excited na ako na makita yung results. As I said, 5 years na yung sasakyan, may mga dumi na mahirap nang matanggal. So, ito parang general cleaning. At the same time, papaceramic coating natin. Just to share lang yung experience ko dito sa Mazda 3, to me, it's a very reliable car at ang sarap niyang imaneho. Wala akong naging problema in 5 years tapos free maintenance pa siya. So, wala pa akong ginastos sa maintenance. Kasi maganda siya, tama lang yung size at very fuel efficient. Okay, nandito na tayo sa Detail Lab Manila at i-check na natin yung result ng ating ceramic coating. So, medyo maulan, nakakapanghinayang na gamitin kapag ganitong umuulan, especially pagka bagong ceramic coating. Okay, andito na siya, tingnan natin. So, okay, ito na yung itsura niya. Ang ganda, ang linis, parang bago na naman. Okay, isi-share ko sa inyo kung paano ito ginawa. So, pinakuhanan ko ng video at ito yung process nila. Unang process, siyempre, exterior cleaning muna. So, kailangang i-power wash para matanggal yung mga dumi. So, pagkatapos ma-sprayan ng tubig, isa-shampoo nila yan. Pero before that, nilinis muna nila yung mag wheel saka yung tires. Ang ginagamit nga pala nilang panglinis is yung Geon brand from Korea. So, meron siyang specific for mags, for body, for leather interior, for engine, etc. Later in the video, i-interviewin natin yung may-ari para i-explain sa atin kung ano yung mga chemicals na ginamit. After malinis yung wheels, lalagyan nila ng shampoo yung pinaka-body. Tapos, i-rinse uli ng water. Ano ba yung difference ng normal car wash sa mga detailing shops? Ang isa dyan is yung pagka-detail ng paglinis nila. Mismong yung mga singit talaga is nililinis nilang mabuti. Dito gumagamit sila ng steamer para matanggal talaga yung mga dumi na naipon over a period of time.
So with proper tools, you can remove dirt na hindi kaya ng mga normal na car wash. As you can see here, akala mo malinis na, pero marami pa palang dumi na nakasingit sa ating Mazda 3. Again, for 5 years, nililinis ko naman in my own way itong car na ito. Pero hindi pa rin sapat yon to remove properly yung mga dirt and grimes na naiipon dito after a long period of time. As you can see here, gumagamit sila ng degreaser to remove the grime at nag-steamer para matanggal talaga yung mga dumi. Another thing to consider is kapag sa detail shop ka nagpagawa, yung ways of cleaning your car is different talaga, kumbaga with care talaga. Gumagamit sila ng 3-bucket system at the same time yung working down your car is hindi katulad sa normal car wash na pabilog. Usually dito top to bottom ang linis and left to right ang pagpunas ng body using microfiber cloth to lessen the possibility of swirl marks. In my previous detailing videos, maraming nagre-react sa paglilinis ng interior pieces. Mind you, ang ginagamit nila ditong mga brushes ay hindi siya abrasive. Horsehair brush siya. Yung chemicals na ginagamit dito, hindi siya matapang to strip off yung mga interior pieces. Dito, yung steaming process, hindi siya harmful sa interior mo. Bali, tinatanggal nila yung mga oils or natural oils na nanggagaling sa mga taong sumasakay. So, pag shiny na yung mga leather nyo, oils yun na kailangan ng tanggalin. Ang original niyan is matte finish. Hindi na nakunan yung paint correction process, pero bago mag-apply ng ceramic coating, pine-paint correct muna yan to remove yung mga imperfections sa paint o kaya yung mga swirl marks. So, bale, 5 coating yung ginawa nila. Bale, 3 yung parang sa preparation and then 2 para sa top coat. So, ganyan yung pag-a-apply ng ceramic coating. So, after dun sa body, in-applyan din ng ceramic coating yung glass. So, ito yung glass coating ni Gion. And then, sunod na in-applyan ng ceramic coating yung mag wheels. Ito yung rim coating ni Gion para madaling linisin yung wheels nyo. So, after nung exterior coating, isinunod naman yung interior. So, dito, in-applyan din nung Gion product na design talaga dun sa mga interior leather trims. So, makikita nyo, makintab sa una, pero kapag natuyo, magiging matte na siya. So, hindi na siya makintab. So, ang principle, parang nirecondition mo yung leather. Ang pinaka-pet peeve ko talaga is usually kapag ka-shiny yung interior. Usually, nangyayari yun kapag naglalagay ka ng leather conditioner na galing sa mga malls. So, nagiging shiny yung looks ng seats. So, hindi talaga siya malinis. So, makita niya yung final outcome, matte siya. And then, in-applyan din yung mga upuan. So, pagkatapos na ma-applyan yung interior, ang sunod naman is yung engine bay. So, nilagyan din ng coating yung mga plastic parts saka yung mga rubber parts. So, after ma-applyan ng coating, naging bago na ulit yung itsura. Okay, interviewin naman natin yung may-ari para magkaroon tayo ng deeper understanding. What's your observation when it came in? Marami mga swirl marks, no? Well, swirl and watermarks are visible na. Okay. Especially yung mga singit-singit, yung mga portions na hindi natin nalilinis on a day-to-day basis or a weekly basis. Nagbi-build up. So, ang ginagawa natin, sinislim natin yung areas na yan. So, tawag namin doon, papasukain mo lahat ng dumi. Dumi, So, no? yun yung first step talaga. Pagdating ng car, lilinisin namin. And then, yun, isistem na namin mga singit-singit. Para lahat ng dumi na nag-build up doon, ma-flush down Ma-flush, natin. no? Yes. So, kasi yung iba, di ba pag sinasabi, pagka brand new, dapat i-ano mo agad, i-ceramic. Yes. Pero this one is 5 years old eh. So, even though pala 5 years old, restore, maibalik. Yes, Ano? so workable yan. So even this one, yung katabi nyo, this BM is actually a 2013 model. Okay. So 12 years old na siya, first detail din niya. So kahit 12 or kahit 12 years 20 old. years old na yung car, as long as may enough clear coat pa siyang naiwan sa paint, it's still workable. Workable, no? So we've been doing mga older car kaming nagagawa, mga Toyota Crown, mga BJ40, yan, workable pa mga Workable, yan. no? Yes. So, So, ano lang, yung mas mga- matagal lang. Mas matagal, ano? Kasi kumakapit na yung mga dumi, no? Yes, yes.
So, yun din. Nagbikaya natin. Siyempre, iba pa rin sa brand new. Kung brand new, minimal pa lang ang work. Saan kung mas luma, may ibang markings na dyan, may ibang gasgas na rin na hindi na matatanggal. Pero hindi ba numinipis yung pintura kapag dinidetail mo? Well, kami, what we do, yung paint correction process namin, hindi namin minamadali. Okay. So, basically, ang paint correcting kasi, gamit natin polisher, may friction yan. Okay. So, after so many years. parang after nun, ayaw mo nang ibenta. Oo nga eh. Parang ako bumili ng bago na ulit. Parang laruan na lang. Yes. So bago i-release yung car, inantibak muna para maayos at ma-sterilize yung interior. So final inspection na rin sa ginawa nila. So very satisfied ako sa outcome. Before talaga hindi ko ma-appreciate yung pop ng color ng white na ito. Medyo grayish na yung finish at nagyayelo na siya. And as of now, bumalik na siya sa pristine condition at nawala talaga yung mga imperfections sa paint. So, very satisfied ako sa naging outcome dito sa Mazda 3. Si Detail Lab Manila talaga nag-aalaga ng mga sasakyan ko ever since nung Montero days. And very satisfied ako sa gawa nila. And then after that, nilagyan nila nung Detail Lab Manila na emblem. Anyway, before I forget, check muna natin yung engine bay. Part of the process, when you go here, no, is yung engine cleaning, no? Yes. So makita mo dito, para siyang brand new, para nung lumabas sa kasa, So, ganyan na itsura. Nung dumating, SOP namin, tinanggal din namin to. You remove this, no? Yes. So, we Okay. remove this, and This. the cover. Okay. So, lahat ng kaya natin tanggalin na safely, we remove, and then Okay. we clean. So, dito, puro dumi rin to. So, siyempre na-build up yan through the years. libag na, no? Yes. And then this naman, yung mga plastic covers, naka-coating din siya. Yeah, okay. So, yung trim coating for the exterior is actually applicable din for the interior. Yes. So, yan lagyan din So natin pati siya. ito nilinis, no? Yes. So, ito, itim na to nung dumating. Oo nga, ito may itim na ito Yes. dati. So, we were able to bring it back and then coated also. Okay, yeah. Yun, ganda. So lahat yan is Gion. Gion ang materials natin Gion ang for materials na ceramic ginamit coating. for ceramic coating. But for our PPF naman, Armada tayo. Same with the Raptor. So, Yeah, we are yeah. also the distributor of Of the Armada. Armada, yeah, Yes. yeah. Yeah, nice. Yan. Also, mga cleaning supplies, yan. Armada ang gamit natin. Mga basahan, mga pads natin. So, Okay. Armada naman ang gamit natin. For Okay. Dati, ang hirap linisin yan eh. Kasi Yes, puro watermarks when it puro came in. watermarks, So, yan kasi yung mga areas na pag nagpa-car wash tayo, Hindi mo talaga matatanggal. Hindi mo matatanggal or hindi mo siya matutuyo ng maayos. Kasi pag umandar ka na, yung So, tubig sa loob, Oo. gumagapang din siya palabas. So dapat talaga meron kang proper Yes, so now it's coated also. Mas iwas na niya yung pagkakapit ng watermarks. Although kakapit pa rin yan, Oo. pero at least mas dulas lang siya Oo. compared to before. Oh, Mas hindi lang siya standstill. yes. Kanina sabi mo is this one is medyo ano na. Here banda, may konting haze na. May haze, konti na. which is normal kapag ka Normal for the age of the car. ano? Yes, so for a 5-year-old car, hindi naman maiwasan, nabibilad, mainit yung makina. Correct. Ang headlights ang una makikita mo Correct. nag-age. Yun nga nakikita ko, Yes, no? but- Parang lumalabo. Yes, but meron naman tayong ginawang paraan na pwede natin isan ng konti Aha. and then pinapatungan naman natin siya ng ceramic coating Ceramic after. coating. So bumalik yung kintab niya. Glow, Yes. oo. So anything na sa labas, Oo. kaya natin maalis. Pero Okay. anything na, let's say, moisture or haze na from the inside, yun lang ang hindi na natin maalis. Itong sa mags, ganun din. So Sa mags- it was clean, no? Yes. So sa rims niya, sir, tsaka sa brakes, it's Oo. ceramic coated also. So Okay. ginamit natin is Gion rim coating for your mags. For the and mags, your no? brakes. Yes. So para saan yan? Una, number 1 is for the shine. So pansinin nyo, mas basa na tignan yung rims nyo. Yes. Yung color parang mas lumalim ng konti. Oo. And ang pinaka main purpose niya is to protect them from the grime naman. From the grime, no? So, easier cleaning din siya. Plus, let's say, lilinisin nyo or yung mga brake dust na nakakapit dyan, it's easier madaling. matanggal. Oo. Opo. Hindi siya Lalo basta na kumakapit. naka-BBK na. Oo. Yeah. Nice, no?
So even yung fender liners and mud guards, all of those are already ceramic coated. Even the plastic trims. Ito. Yan, sir. Kasi yan, pansin namin nung dumating, faded na, namumuti na. So ngayon, we were able to restore it to look brand new ulit with the trim coating Trim naman. coating, no? Yes. Okay. Yes, sa glass naman, so all of the glass, pati yung sunroof, it's already ceramic coated by Gion also. Ang tawag namin dyan is the Gion View. So, specifically for the glass siya. So, mamaya sir, pwede natin siya i-try. Or pag umuulan, makikita nyo yung beading ng water. No? Yes, dudulas lang siya. Yeah. So, dito nag-accumulate yung mga dumi. Yan, sir. Dito, no? Naipit dito yan eh. Especially dito sa may ng dirt. So, na-clear out na natin siya. Plus, pansin niya sir dati dito, puro libag na siya dito. Itim-itim na. So, ngayon, wala na. Kung meron man, yun yung mga mancha na talaga na hindi nakakayanin pang matanggal. Yeah. But we are, dealing with 90% na cleared out siya. Yeah. So, the door jambs are now clean. Kasi nung dumating, maitim na siya. So ngayon, malinis na siya. And then, naka-coating na rin siya. Ang hirap magpabalik yan sa kasi unless yung proper yung chemicals na ginagamit mo, hindi mo may restore sa original original. And also, minsan yung dumi, lalo na kung matagal na nandun yung dumi, tumitigas kasi yan. Tumitigas, no? So, kailangan palambutin natin siya. So, we have the steamer to help us soften the dirt. So, ito din yung mga naiiwan or hindi natin napapansin na linalinis, yung rubber trims inside here. Ito. Yes. So, pag steam natin to, sumusuka rin to ng dumi. But now, everything's cleared out and it's all clean na also. So, even to the smallest detail na ganyan, nilinis din natin siya. Yung seats, nabalik natin yung seats sa matte finish. Yeah. So, kumintab na kasi yung seats noong dumating. So, the shinier the seat, ang misconception dyan, akala ng tao mas maganda, mas malinis kasi makintab eh. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin lang ng mas makintab na upuan, mas madumi. Okay. So, imagine everyday sumasakay tayo sa kotse, may umuupo, yung skin natin may natural oil yan. Yun ang kumakapit. Yan yung nagpapakintab sa upuan natin. So, ibig sabihin lang yan, yung seat kung makintab, is yung oil from our skin and the accumulated dirt and grease nandun sa upuan nyo. Transfer, no? Yes, kaya kung bago yung car, pansin nyo, mat na mat yung loob, tsaka yung paghawak nyo parang magaspang. Correct. So, ibig sabihin nun, malinis yung upuan. So, take siya sa matte finish, tsaka paghawakan nyo, malinis siya, tsaka hindi siya makintab. This one is already leather coated. So, may leather coating na tong lahat, buong interior, lahat ng leather, even the door sides. Okay. Everything's already coated with leather shield, yung coating ni Gio. Yung iba, syempre, hindi naman naki-clean out yung seats muna. Yes, so, pinapatungan ng spray. So, lahat ng dirt, underneath ng spray na yun, natatrap. So, ang nangyayari, hindi natin alam yung chemical reaction niya with the dirt inside na it's trapped. Kaya kayo magpahid ng ceramic coating, quick detailer for the seats, always take time to clean the seats muna. Kasi pagka hindi matatakpan siya, no? Iiwan, natatrap. So, same with the exterior. So, walang kwenta si ceramic coating kung hindi natin pinin-correct yung car. Since all of the dirt in the yung mga libag na naipit, nandun na siya sa loob. Hindi na siya maalis. Hindi na. I see. So, even to linis, Yes, so we clean the door sides also and the door seals. Nice. Yes. Galing. So tayo, we have the extraction machine. So, dito, yung carpet mo, ini-extract mo yung ano? Yes, sir. So, yung yan dumi, i-extract natin yung dumi. Okay. So, from there, from the inside pa lang, may access na tayo. So, iba-ibang bracket tsaka ulo lang yan. Na pwede natin magamit para tirahin yung buong interior. Yes. So, sa sunroof naman, sir, misconception natin minsan, hindi natin siya nalilinisan. Correct. Since hindi rin siya yung pansinin masyado. Pero, from time to time, kailangan din natin i-take na linisin siya. Okay. Bakit? Yung build-up ng dirt minsan doon, tumitigas yan. Tumitigas dito, no? Yes. Lalo na dyan sa mga rubber trim. So, kung tumigas siya, minsan doon nagkakos yung mga leaks, yung mga grime na hindi na matanggal.
So kami, we suggest every time na they visit us, yung mga kotse nila, binubuksan namin with the consent of the owner to clean it out talaga. Since itong package sir, this is the platinum package, 2 years naman free kayo ng premium wash. Okay. So per session nun is 1,050. But if you avail any of our ceramic coating packages, may free kayong mga premium wash. Okay. So yan, so ito, kasama yun. So ito, inopen nyo tapos nilinis ninyo yung ganyan? Yes, sir. So this one naman, for 5 years, never detailed. Never, yes. So never. we were able to clean it out also. Para wala na rin kayo problema in the future. Okay. Nice. Okay. So, dapat ini-treat mo rin para lumambot, di ba? So, yung rubber seals naman dyan is nilalagyan din natin siya ng trim coating. Okay. Yes, but it doesn't mean naman it would protect it na hindi na magli-leak. So, ibang ano naman yan, ibang issue to tackle naman yun. Yeah. So, as lang, naiiwasan lang natin na marupok yung rubber. Yeah, correct. Kasi pag tumigas na, ano na Opo. Lalo na kung walang bubong or nabibilad yung car. Okay, itry naman natin yung bidding properties nitong Gion. Okay, try natin sir. Sige. Yan. So you see the water, kung umuulan, hindi mo na kailangan ng wiper, no? Yes, so it beads down lang. Although, syempre, pag stagnant lang or ambon-ambon lang, nagbe-build up pa rin. Pero pag sa highway, dubudulas lang yan. Okay. So, yan. Yun, no? Pag malakas. Kung napalakas yung ulan, let's say, ayan, bagsak lang. Pero let's say, ambon-ambon lang, medyo taasan natin, meron pa rin. May watermarks pa rin akong not necessarily totally wala. So, yan. Okay. Then sa body, try naman natin sa body. So, it's gonna be the same concept lang. So, buhusan natin. Yun, bagsak siya. Dulas lang. Nice. Tuyo nyo lang siya ng... Tuyo na siya. Tanga na, dali yung kapag nag-blower ka. Dulas lang. Parang wala nangyari. Wala na tayong ginagamit na basahan. Table blower. Meron kami nun. So usually, pwedeng yun lang. Meron kami. Yung Inco ba yun? Yes, Inco. Okay, para mas maintindihan nating mabuti, tinanong ko si Jacob, yung owner, ano ba yung mga chemicals na ginagamit nila? For your car, sir, ito lahat ginamit natin. Plus the rim coating, sir, nandun kasi they're still using it. Right. Pero this one is the coating for the body. Okay. This is the Gion Moss and the Gion Skin. What's the difference between the moss and the skin? Okay, so si Moss is the base coat. Okay. So ito muna ina-apply natin. 3 layers of this and then 2 layers of this. Okay. So ito yung parang primer kung sa pintura. Tapos ito yung parang clear coat or yung so, topper. bali 5 layers, no? Total 3 of plus 5. 2, okay. Yes, so not necessarily na mas maraming layer, mas maganda. Okay. So parang sa mukha lang or sa skin natin yan. Pag masyadong maraming product ang linagay mo, hindi rin siya maganda. So there is a certain limitation lang kung hanggang saan lang ang pwedeng i-absorb ng paint natin. More than that, lalabo na. Alright. So pinaka-standard dyan is the 3 plus 2 layer that we do. Okay. So si Moss naman is the base coat, skin is the top coat. Top coat. Okay. Yan. Next is the leather shield. So si leather shield naman, coating for the leather. The leather. Seat, steering wheel, shift knob, sidings, dashboard, dash trims, lahat ng leather, ito kina-coating natin. Next is the trim coating. So si trim coating yung mga nagfe-fade na plastic sa exterior. Mga plastic panels natin. Ito nilalagay natin. So bumabalik siya dun sa pagka-black niya or pag brand new yung car, mas binibigyan niya ng depth na kulay yung plastic trims. Yeah. Lastly is the repel. So si repel naman, it's for the glass. Sa glass. So ito yung kinakabit natin for the glass. So iba-iba pang products pala for yes, yun ang gusto ko kay Gion. Kaya namin kinuha rin si Gion kasi hindi siya katulad ng ibang coating na
Isang bote lang, halo-halo na. Okay. So kay Gion, per area or per panel, iba-ibang coating ang ginagamit. So kunwari, ito, specific lang siya for the leather. Pag in-apply mo siya sa iba, hindi siya pwede. Okay. Iba ang magiging outcome niya. Alright. So si trim, si glass, tsaka si body, ganun din. Okay. So same concept. Okay. This one is the Gion Can Coat naman. What do you use this Can Coat? We usually use it sa mga door jambs. Yung mga door seals, sa loob. Okay. So, ito yung nilalagay natin. Alright. So, this one is a 2-year system naman. So, for this one naman, mas pwede siyang maging topper also. Let's say after a year or 2, gusto niyo pa recoat or gusto niyo pa top yung coat niyo, pwede din to. Si Gion Can Coat. So this one is also pwede sa mga rims, pwede rin yan. These chemicals are from Korea, no? Yes, so Gion is from Korea. Okay. They've been into the ceramic coating industry. Sila yung mga nauuna. So kami, ever since we opened the shop 5 years ago, sila na rin talaga kine-carry natin. We've tried multiple brands na. Pero sa amin, ano talaga, system no? Tsaka yan talaga binabalik-balikan ng customer. And iilan lang kami ang gumagamit ng Gion. Number 1, medyo mas pricey. Tsaka very limited yung access mo sa kanya. So, may nakikita ko dyan para sa Lazada, may mga nagbebenta niya. Meron din naman, sir. Pero kaya lang, di mo alam paano i-apply. Yes, for example, sa Lazada, atong skin, hindi mo siya mabibili. So, exclusive siya for the dealers or mga shop owners na gumagamit ng Gion. I see. So, pero yung mga iba naman, easily, pwede mo siyang mabili. Let's say, yung mga Gion Prep for quick detailer nila, Gion Wax, pwede rin. So, yan naman yung different niya. Since nandito na rin tayo, I'd like to know, ano pa ba yung ibang mga products? Our shop carries different detailing supplies in case you need. So, this is what we call the drying towel. Yung malalaki, sir. Ito nga yung magandang pang-dry, no? So, this one naman, it's the version 2 na kung tawagin natin. Okay. So, it's a drying cloth na yung malaki. Okay. Then, pansinin niyo, sir, lightweight na siya. Compared yung mga naunang versions, mabibigat. So, tayo rin ang isa sa mga nagdi-distribute nito sa mga detailing shops. Mahirap nga hanapin yan eh. Kasi yung iba, hindi mo alam kung sa Lazada or hindi mo alam yung quality. Opo. So, this one, we maintain the thickness level. And at the same time, tayo din nagde-develop nito. Okay. Then, we also have the microfiber towels. This is what we call the edgeless microfiber. So, microfiber. Opo. So, si edgeless microfiber, ang kagandahan niya, sir, is wala siyang edging sa dulo. Para hindi sumabit, no? Yes, tsaka yun yung nakakagasgas. So, you develop this na wala siyang edging para smooth lang siya. Okay. Yes, and at the same time, yung microfiber niya, malambot. Malambot, no? Compare sa iba, medyo mas matigas. So, pag nalabhan mo yan, hindi siya kasi may mga basa na pag nalabhan mo, tumitigas. Ito, sir, hindi. As long as hindi nyo ginapit din, mga harsh chemicals. Okay. So, kami, usually babad muna, and mga may Fabcon para lumambot din yung pinaka. Lastly, is the wash mitt. So, this is the, yung wash mitt natin. Wash mitt. Ang kagandahan dito, sir, is microfiber din. Hindi siya yung old school na matataba. So dito, pwede yung shampoo, no? Yes po. This is what we call the super fine microfiber. So hindi siya nakakagasgas. Yes. And then the others naman, sir, we also supply. Pero mga to, hindi ko na rin recommend sa mga professional detailers. So kami mga shop owners na lang gumagamit ito. Okay. But the different pads that we use for paint correction, sige, lagay mo nga dito. We also supply them. There. Ito, yung nilalagay sa no? Iba-iba. So, tayo rin ang nagsusupply niyan. Since Armada siya, polishing pad. Tayo rin kasi ang bahay and distributor ng Armada. So, pare-pareho lang to, kasi different colors lang? No, sir. So, per color... May different... Use yung different color? So, ito, sir. Demo natin para for you to understand bakit tayo nagpe-paint correction. Yes. Or yun, bakit din tayo nagpe-paint correction. Okay. So, I'll open it na lang, sir. Sakto, kailangan din nila eh. Nabutas na. So may use pala different colors. So, dito napapalo yung explanation na medyo malalim-lalim na. Okay. Bakit tayo nagpe-paint correct? Alright. Or ano yung tamang procedures ng paint correction. Okay. Tabi ko lang to, sir. Sige. Okay. Yan. So, different pads. Yan.
So usually, it's depende. Pero ito yung tinatawag natin cutting pad. So this one is harsher yung Harsher. Okay. So this is what we call the cutting pad. Which you use initially sa una. Yes. Pero, depende, sir. Case to case tayo. Okay. Let's say the car is still new. Walang watermarks, walang swirl marks yung kotse. So, hindi na natin to kailangan pang gamitin. Okay. Bakit? Mapupudpud lang natin yung clear coat. Sayang. Okay. So, that's why before natin tirahin yung kotse, may tinatawag tayong test panels. Okay. So, nagle-layout tayo ng isang maliit na flat surface sa paint mo. Okay. Tinetesting natin. Kasi pwedeng dito lang sa orange, kuha na pala lahat ng imperfections eh. Dito lang tayo, pababa. Pero let's say hindi to kinaya, kailangan natin pumunta sa green, pababa. Kung hindi talaga to kinaya, ato na gagamitin natin, pababa. And then, once nagtapos mo na yan, hindi pa rin nakuha, uulit ka ulit. Doon tumatagal. Okay. That's the proper way. Okay. Yes. So, kami, we still do the old school way. So, ito yung old school. Pero yung iba kasi, yung mabilisan na, yung ginagamit rotary na, medyo tira na lang yun. So, kami, old school pa rin. Okay. So, I'll explain the paint correction process. Okay. Sir, if you can, i-fill mo per surface. So, ito, magaspang. Magaspang pa rin ito. Finer. Fine na. Ito, finest. Ito yung tinatawag natin cutting pad na heavy, medium, light, and then this is the polishing pad. So, let's say, pumasok yung Mazda 3 nyo, medyo maraming swirl marks, maraming watermarks. So, dito, ito yung nagtatanggal nun. Okay. So, kung tinira mo to, gagasgas konti yung panel mo. Kaya natin fina-fine yung mga gasgas na yan. Mawawala, pababa tayo ng pababa. Para siyang sandpaper. To the highest grit, kailangan mong ipino pababa. To achieve yung ganun, wet look na finish. Kasi kung hindi mo ginawa, let's say, chop suey lomi, dito ka, tapos pumunta ka dito, bumalik ka dito, balik ka ulit dito, hindi mo ma-achieve yung ganun na look. So, we also maintain, yes, and per car, what we do, let's say, nagawa na to, hindi na namin inuulit gamitin. So, tapon na. So, every car that we do, fresh off the para pack. hindi, kasi may mga libag na siyang makukuha, yung libag nang nakuha sa kotse nyo, i-spread mo lang ulit. Pwede itong linisin sa totoo lang. Pero kami, what we do, we just replace it with a new one. Hindi naman talaga siya ganong pricey. Although, pwede pa rin naman siyang linisin. Yeah. Pero let's say, madugo yung tinira natin kotse, let's say sa Mazda 3, medyo bugbog na yung mga pads na yan. So we replace it. I see. Yan, yun yung paint correction. Para may idea rin kayo kung anong ginawa natin dun sa car niya po. Okay, tapos na tayo. I hope nakapagbigay ako sa inyo ng idea kung paano ginagawa ang ceramic coating. Ang go-to shop ko pagka ceramic coating, itong Detail Lab Manila. Kasi pulido silang gumawa at saka yung may-ari is talagang hands-on. So ilalagay ko yung contact details nila dito sa description below at tawagan nyo na lang sila kung meron kayong inquiry. Okay, hanggang dito na lang. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again my next vlog. Bye!